Simulan na natin ang tunay na kwento. Panahon ito ng 1957, lugar ng Samar. Itago mo na lang ako kay Waga sa pangalang Pandoy. At ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay nanggaling sa karanasan ng aking lolo Ben. At sa mga panahong ito, umanaw na ang aking lolo na nagbahagi ng kwentong ito. Noong unay mailap pa siya sa pagbabahagi ng kwento patungkol sa Biringan. Dahil baka magalit umano ang mga nagdala sa kanya roon. Kaya nga kapag nagkikwento siya sa amin, pabulong niya lamang yung ginagawa. Dahil baka may nakikinig umano o kaya naman ay nagmamasid. Ang sinasabing city ng Biringan ay nasa pagitan ng Kalbayog, pati na rin ang Katarman. Subalit ang kwentong ito sa Samar ay maraming nagpapatotoo dahil na rin sa sarili nilang karanasan. Wala mang maipakitang katibayan patungkol sa city ng Biringan. Subalit magpahanggang sa ngayon ay buhay na buhay pa rin ang kwento. At ayon nga sa mga lokal ng Samar na malapit sa sinasabing lugar ng Biringan, pati na rin sa mga portal, bibihira umano ang nangangahas na magtungo roon dahil maaaring mawala sila o kaya naman ay paglaruan. Naayon naman ang kwentong ito sa nalalapit na Pasko, kaya simulan natin nung mga bata pa sila. Paring Ben, kamusta naman yung bagong bili mong kalabaw? Maayos naman, pero hindi akong bumili nun si tatay. Para may magamit daw kami sa pagsasaka. Alam mo na, yun naman ang pangunahing hanap buhay natin dito. Siya nga pala, ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Ako? Oo, ikaw nga, wala naman tayong ibang kausap dito eh. Wala naman, petex lang. Alam mo naman kapag ganitong panahon ng bakasyon, kapag magpapasko na, kahit papano ay tapos na yung mga gawain sa bahay dahil sa paghahanda na rin sa nalalapit na Pasko. Siyempre nagtutulungan kami kaya madaling natatapos. Bakit ikaw ba? Mabuti pa kayo. Kami ni Tay patuloy pa rin naghahanap buhay. Alam mo naman sigurong wala na si nanay, di ba? Kaya hindi kami pwedeng magpetex katulad ninyo. Wala rin kasi akong kapatid. Nag-iisa lang ako sa amin, kaya hindi kami pwedeng magpabaya ni tatay sa paghahanap buhay. Oo na, alam ko ng kwento ng buhay mo, Ben. Masyado ka namang madrama. Ganito na lang, kung sakaling wala kayong handa sa Pasko, pwede kayong magpunta sa bahay namin. Marami kaming handa ron. Tapos para magkapera tayo, syempre pag malapit na, di ba? Mangaroling tayo. Usong-uso naman yung kapag Pasko eh. Kaya wala tayong dapat na ikahiya. Ano, game ka ba? Sige, sama ako. Sayang din yun. Minsan lang naman to sa isang taon, di ba? Yun ang nga sinasabi ko. Kaya wag natin aksayin yung pagkakataon. Siguro pagdating na ng mga 15, saka tayo mangaroling. Para naman hindi sobrang maaga. Nasa edad 13 na noon si Ben. Samantalang itong si Melencio na kanyang kapitbahay ay nasa 14 anyos. Kahit na nga ba medyo binatilyo na ang dalawa, hindi pa rin sila nahihiyang mangaroling. Dahil karamihan naman doon ay yun ang libangan sa tuwing nalalapit na Pasko. Mas natutuwa pa nga umano ang mga tahanan kapag may mga taong namamasyal para lamang mangaroling. Kaya naman habang inihahanda nila ang kanilang sarili, naghanap sila ng lata, pati na rin ng maliit na galon bilang tambol na gagamitin nila sa pangangaroling. Ayos na siguro ito, Ben. Diyan na muna natin ilagay sa silong ng tahanan ninyo. Para naman kung kinakailangan na natin, madali nating makukuha. Kasi dun sa amin may mga nakalagay na kawayan. Tapos may mga manok pang inaalagaan si tatay. Kaya hindi yan pwede dun. Baka may putan lang ng mga manok yan. Sige, dito na lang. Papaalam ko na lang kay tatay na wag itapon. Kasi baka mapagkamalan niyang basura ito. Oo, sabihin mo. Hirap na hirap pa naman tayo maghanap ng lata at galon. Ay na si tatay papalapit na rito. Nakasakay ng kalabaw. Maya-maya pa nang makarating ng ang tatay ni Ben galing sa pagsasaka. Ipinagpaalam niya ang mga latang yon, pati na rin ang galon. Subalit ang naging wika lang naman ito sa kanila nang, mag-iingat kayong dalawa, dito lang kayo sa mga bahay-bahay malapit ha. Kasi alam niyo naman sigurong may mga nawawala sa barangay natin at ang iba doon ay nakakabalik. Pero ang iba naman ay hindi na. Wag na wag kayong lalagpas sa may pagsanghan dahil nandoon ang city ng Biringan. Wag na wag ninyo itong kalilimutan ha. Ayaw nila ng maiingay. Kaya kung sakaling mamamasko kayo,
Iwasan ninyong maligaw roon. Lalo pat may dala kayong lata. Sobrang ingay niyan. Pagtatanong na wika pa ni Melencio na hindi maunawaan ang sinasabi ng tatay ni Ben. Sino bang tinutukoy ninyo? Wala ka pa rin bang alam, Melencio? Tugong wika naman niyo ni Ben. Wala. Ano ba yon? Melencio, itanong mo muna yan sa tatay mo ha. Para naman makapag-ingat ka. Ano po ba kasi yon? Paulit-ulit na tanong ni Melencio hanggang sa inakbay na siya ni Ben at naglakad na silang papalayo sa tatay nito. Doon ay sinabi ni Ben ang patungkol sa engkanto na kung saan naninirahan umano sa city na tinatawag na Biringan. Wika naman ni Melencio sa mga sinabi sa kanya ni Ben. Naku naman Ben, nagpapaniwala ka naman sa mga kwento-kwentong yan. Hindi kami naniniwala patungkol dyan, kaya nga walang pakialam dyan si tatay at si nanay. Kayo lang siguro yung madalas na naniniwala. May pruweba na ba yung mga tao rito? Wala pa naman pero marami nang nakapasok doon. At ang sabi pa nga maganda raw sa lugar na yon. May malalaking gusali, tapos napakaliwanag, tapos may magagarang bahay. Pati yung mga sasakyan nila, hindi basta-basta. Baka naman nananaginip lang sila. Paano magkakaroon ng magagandang bahay doon? Pati na rin ang malalaking gusali. Samantalang kagubatan ng lugar ng Biringan. 'Di ba? Kaya napakahirap paniwalaan Gusto mo puntahan natin? Para tayo mismo yung makasaksi. Wag na, baka hanapin pa ako ni Tay. Siguro, saka na lang. Kapag may bakante tayong oras. Pagka nangaroling na lang tayo, diretso tayo dun. Parang nasa isip ni Tay, nangangaroling lang tayo. Hindi sila basta-basta maghanap sa atin, di ba? Tama. Galing mo talaga, Melencio. Pagdating sa kalukuhan. Siyempre, para mawala na rin yung haka-haka sa isipan natin. Kasi kung maganda dun sa Biringan, bakit marami ang taong ayaw magpunta ron? O kaya ay natatakot sila? Samantalang dito sa atin, napakalawak na kagubatan. Tapos magkakalayo pa yung tahanan. Wala pang kuryente. Kaya kung maliwanag dun sa Biringan, ibig sabihin mas maganda dun. Yun na nga rin ang iniisip ko Bakit pinagbabawalan nila tayong magpunta ron? Kung napakaganda naman pala ng lugar na yun, di ba? Basta sige, hanapin natin yun. Huwag ka na magpapaalam sa tatay mo na pupunta tayo ron ha. Siguradong hindi tayo papayagan. Kanina pa nga lang Sobra-sobra na yung pagsasabi sa atin. Na wag raw tayong maliligaw ron. Kasi baka hindi na tayo makabalik. Oo na. Alam mo, matagal ko na rin gustong puntahan yun. Magmula pa nung sabihin sa akin yun ni Tay. Pero dahil may kasama na ako, matutunghayan na natin kung ano nga ba yung sinasabing Biringan. Inabukasan, habang abala si Ben pati na rin ang kanyang itay sa pagtatanim ng binhi nilang talong, mayroon siyang naramdaman na para bang may nagmamatsyag sa kanila. Subalit palingalinga siya sa paligid habang patuloy na sinisipat kung may tao nga ba roon maliban pa sa kanilang dalawa ng kanyang itay. Ngunit bigo siyang may makita, kaya naman nagpatuloy na lamang siya sa pagtatanim ng binhi nilang talong. At dahil sa napapansin na siya ng kanyang itay, sa paulit-ulit niyang pagsulyap, nagtanong na ito sa kanya habang nagwiwika ng, Anak, Ben, ano bang tinitingnan mo? Kanina ka pang parang hindi mapakali. Pakiramdam ko lang po kasi Tay, para bang may nagmamatsyag sa atin. Hindi ko lang po alam kung sigurado ako ha. Pero yun po yung pakiramdam ko Tingnan mo nga yung tinatanim mo. Hindi na pantay ang pagkakalagay ng binhi. Pasensya na po Tay. Magmula lang po kasi nang binanggit nyo sa akin ang patungkol sa Biringan. Para bang pakiramdam ko Tay, kahit sa pagtulog ko sa gabi, may nakatingin sa akin. Tapos nananaginip akong may lalaking nakaitim sa tabi ko habang nakahiga ako. Ay naku anak, pasensya ka na ha. Natakot ka tuloy sa mga sinabi ko patungkol doon. Pati sa panaginip mo binabangungot ka na. Katang isip lang naman sigurong lahat ng yun. At yung mga nawawala rito sa atin sa barangay, baka naman naglehas lang, tapos nagtungo sa ibang lugar. O kaya naman ay nagtanan. Siguro Tay, baka ganun nga lang ho. Pero Tay, paano kung totoo? Tapos makapunta ako doon. Papayagan niyo ho kaya akong manirahan doon? Anak naman, dalawa na nga lang tayo magkasama rito. Iiwanan mo pa ba ako? Ay nako, kung sakaling pupunta ka ron,
Siyempre sasama na ako. Para naman doon na tayo manirahan. Pabirong wika yun ng tatay ni Ben na kunwaring sumasang-ayon sa kanyang anak na magtungo sa biringan. Dagdag pa nga umano na biro nito na baka kung sakaling may magandang babae pa roon na maaaring niya pang mapangasawa para naman daw magkaroon na siya ng nanay dahil matagal na rin ang panahon na nakalipas ng pumanaw ang kanyang inay. At nang dahil doon, nagtawanan na lamang ang dalawa patungkol sa napag-uusapan nilang biringan. Sambit na wika pa ni Ben habang pinagbubuti ang pagtatanim ng binhi. Si tatay talaga. Kahit kailan palabiro pa rin kayo. Siguro dyan nyo napasagot si nanay Dinaan nyo sa biro. Wala ka bang tiwala sa tatay mo anak? Ang nanay mo may gusto sa akin. Kaya syempre, di na tayo nagpakipot pa. Sinagot ko ng nanay mo. Matapos ang ikalawang birong iyon ng kanyang itay, bahagyang gumalaw ang mga dahon ng puno. Kahit na nga ba walang malakas na hangin sa mga oras na iyon. Hanggang sa sabay silang napahinto sa pagtatanim at napatingin sa paligid. Itay, napansin niyo rin po ba yon? Gumalaw ang dahon ng mga puno. Kahit naman tahimik at walang malakas na hangin. Nakakapagtaka lang ho. Tugong wika naman ang kanyang itay habang muling kumuha ng mga binhi at saka nagtanim. Bilisan na natin anak ang pagtatanim. Huwag mo nang pansinin. Baka hangin lang talaga yon na hindi lang natin naramdaman. Hindi ho tay. Huwag ka nang magsalita Ben. Tapusin na natin ang pagtatanim para naman maaga tayong makauwi. Pinigilan na siya ng kanyang itay na huwag nang magsasalita patungkol sa biringan. Hanggang sa maya-maya pa'y natapos na nila ang pagtatanim at nang makauwi na nga sila sa tahanan. Pagpatak ng alas 7 ng gabi, matapos nilang kumain ng gabihan, sumama ang pakiramdam nitong si Ben habang inaapoy ng lagnat. Madali itong pumasok sa loob ng kanyang silid. Napansin naman iyon ng kanyang itay hanggang sa lumapit ito sa kanya. Sambit na wika pa nga nito kay Ben habang may daladalang basang tuwalya. Anak Ben, napakabilis namang tumaas ng lagnat mo. Kanina lang nasa maayos ka namang kalagayan Tugong wika naman ni Ben habang patuloy na nanlalamig at nanghihina ang kanyang katawan. Oo nga po tay, hindi ko rin po alam kung bakit. Baka po kulang lang ito sa pahinga. May gamot po ba tayo dyan tay? Para naman po mabilis akong gumaling at makatulong pa ako sa inyo sa pagtatanim bukas. Huwag mo nang isipin ang pagtulong sa akin. Saglit lang at bibili ako sa tindahan anak ha. May barya pa yata ako sa bag ko. Sige po itay. Nanlalamig na po kasi talaga ako. Sa paglabas ng kanyang itay sa kanilang tahanan, may malakas na hangin na pumapasok sa kanilang silungan na nanggagaling sa masukal na kagubatan. At dahil nga ang kanilang sahig ay yari lamang sa kawayan, ramdam na ramdam ni Ben ang pagpasok ng malamig na hangin. Hanggang sa maya-maya pa, may nagbukas ng kanilang pintuan hanggang sa kumalabog ito. At ang inaakala ni Ben na ang kanyang tatay nang nandoon, tawag siya ng tawag sa kanyang tatay Romy habang nagwiwika ng, Tay, Tatay Romy, ikaw na po ba yung nandyan sa may pintuan? Pahingi na po ako ng gamot tay, para po makatulog na ako. Isang mahinahong boses ang kanyang narinig, subalit hindi yun boses ng kanyang itay, ang lalaking nananatili sa may pintuan. Sambit na wika pa nga nito sa kanya, subalit hindi niya naman maaninag ang mukha ng lalaki. Hindi gamot ang kailangan mo. Sumama ka sa akin. Pupunta tayo sa isang magandang syudad. At doon, ni isa sa amin ay walang nagkakasakit. May magarang tahanan at magandang pamumuhay. Hindi mo na kailangan magtanim ng kahit na ano paman. Napakapayapa ng lugar at may masasarap na pagkain. Sino ka ho ba? Nasaan na po ang itay ko? At saka hindi ako sasama sa'yo. Hindi naman kita kilala. Maya-maya ay dumating ang kanyang itay. Kumuha ng tubig sa may kusina at saka pumasok sa silid ni Ben. Dinatnan pa umano ng kanyang itay itong si Ben habang nagsasalita na animoy may kinakausap. Hindi ako sasama sa'yo. Hindi kita kilala eh. Umalis ka na nga dyan. Anak Ben, andito na si tatay. May dala na akong gamot para sa'yo. Madaling pinainom ng gamot si Ben
Subalit hindi kaagad ito nakatulog. Bahagya iyong binantayan ng kanyang itay Romy sa kadahilanang palingon-lingon nito sa kanyang silid na para bang may nakikitang ibang tao roon na nagbabantay din sa kanya. Pabulong na wika pa umano ni Tatay Romy habang pinagmamasda ng kanyang anak. Paano kaya kung tumawag na ako ng albularyo para mapatingnan ko na itong si Ben? Kasi napapansin kong para na siyang nagdidelirio dahil na rin sa taas ng kanyang lagnat. At sa pagkakataong iyon, muling lumabas ang kanyang itay sa kanilang tahanan. Madali siyang nagtungo sa tahanan ni Mang Andres na isang albularyo hanggang sa makalipas ang ilang minuto. Kasama niya nang nakabalik ang albularyo roon at madaling tiningnan nitong si Ben. Wika pa nga ng matandang albularyo habang isinasagawa ang ritual sa pagtingin kay Ben. Nako Romy, ang anak mong itong si Ben ay nagugustuhan ng isang engkanto na nanggaling pa mismo sa Biringan. Kanina lamang ay nandito siya at nang maramdamang papalapit ako, umalis na siya rito. Ha? Biringan ho? Nagulat si Tatay Romy sa mga sinabi ng albularyo at hindi niya alam ang gagawin sa kadahilan ng kinatatakutan ng lugar na yon, lalong-lalo na noong panahon. Tuluyan raw kasing maraming nawawala roon at dinadala sa kanilang kaharian sa tuwing may natitipuhan ng mga engkanto. Kaya naman habang ginagamot ng albularyo itong si Ben, naalala ni Tatay Romy na pinag-uusapan nga pala nila kanina ang patungkol sa Biringan na pinagbabawal namang banggitin sa kanilang lugar sa kadahilan ng maaari ka talagang dalahin ito, lalong-lalo na kung pagtatawanan ng kanilang syudad. Hindi na mapalagay noon si Romy hanggang sa nagwika sa albularyo ng Mang Andres, siguro dahil yan dun sa napag-uusapan namin kanina ang patungkol sa Biringan. Napagkatuwaan pa nga ho namin eh. Pero biro lang naman ho ang lahat ng yun na wala namang katotohanan. Tugong wika naman ng matanda. Alam niyo naman siguro ang patungkol doon. Bawal natin silang pag-usapan. Lalo pat nananahimik sila sa mga oras na ito. Nandiyan lamang sila sa paligid. At bukas ang kanilang portal. Kaya naman kung anong pinag-uusapan natin dito, mas madali nilang naririnig. Lalo na't kung sasambitin mo ang pangalan ng kanilang syudad na kung saan maraming naninirahang mga engkanto. Ano hong gagawin natin? Baka hukunin nilang anak ko. Hindi naman ako makakapayag nun. Susubukan ko kung anong magagawa ko. Lalagyan ko siya ng pangontra upang hindi siya malapitan ng engkanto. Tingnan mo ang pagtatawas na ginawa ko. Kumurting parang building ang mga kandila na ipinatak niyo sa tubig. Para ho siyang isang malaking syudad. Hindi pa ako nagkakamali sa aking pagtatawas. Malinaw rito na ang engkantong nanggaling dito kanina ay nagmula pa sa syudad ng Biringan. At nang matapos ngang gamutin ng albularyo si Ben, nakatulog ito ng mahimbing habang may pangontra sa kanyang katawan na nakatali naman sa kanyang bewang. Hanggang sa nagpaalam na nga si Mang Andres at tumalis na sa kanilang tahanan. Patuloy naman siyang sinusubaybayan ng kanyang itay. Madalas itong binibisita sa kanyang silid habang nag-aalala na baka kunin ang kanyang anak at bigla na lamang mawala sa kanyang kwarto upang dalahin sa Biringan. Sambit na wika pa umano ng tatay ni Ben habang mahimbing siyang natutulog. Pasensya ka na anak, nadamay ka patuloy sa biruan natin kanina. Kasi kahit ako hindi rin talaga naniniwala sa Biringan kasi hindi ko pa naman talaga nakikita Pero dahil sa nangyari sa'yo, naniniwala na ako ngayon. Sana lang anak wag mo kong iiwan ha. Kasi kung sakaling mangyari yun, wala nang saysay ang buhay ko rito sa lupa. Ikaw na lang ang natitira sa akin Pagaling ka anak ha. Nandito lang si tatay sa tabi mo. Inabukasan ng umaga, pangsamantalang hindi nakakapagsaka si Tatay Romy dahil na rin sa pagbabantay kay Ben. Hanggang sa maya-maya pa, dumating ang kapitbahay nitong si Melencio na kaibigan naman ni Ben. Sambit na wika pa nga nito kay Tatay Romy habang nagtatanong. Tatay Romy, nasa na po si Ben? Bakit po parang hindi siya lumalabas ngayon?
Ano po bang ginagawa niya? May lagnat si Ben kahapon pa. Puntahan mo na lamang doon sa kanyang silid para naman may makausap siya. Ganoon po ba? Kaya po pala hindi ko siya nakikita. Sige po, Tatay Romy, pasok na po ako ha. Sige lang, Melencio. Pagkarating ni Melencio sa kwarto ni Ben, mahimbing pa rin ang kanyang pagkakatulog, subalit wala na itong lagnat. Pinagmamasdan niya ang kulay ni Ben na para bang namumutla ito, pati na rin ang kanyang labi. Hoy Ben, gumising ka na nga dyan. Tama na yung kaartehan mo. Alalahanin mong mangangaroling pa tayo. Ilang araw na lang oh. Dapat ay gumaling ka na. Maya-maya pa'y gumalaw si Ben matapos makapagsalita ni Melencio. Dahan-dahan itong minulot ang kanyang mga mata hanggang sa magsalita ng, "Oh, andito ka pala, Melencio. Ano namang ginagawa mo sa bahay namin?" Siyempre naman kinakamusta ka. Ang sabi sa akin ni Tatay Romy, may lagnat ka nga raw. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Siguro kung saan-saan ka na naman nagsusuot ano. Naganap ka na naman yata ng gagamba sa gubat. Tapos hindi mo ako sinama. Gagamba? Wala na akong oras para dyan, Melencio. Pagtulong kay tatay nang ginagawa ko. Lalo na yung pagtatanim ng binihi ng talong. Patuloy pa rin nanghihina sa mga oras na yun si Ben. At pabalik-balik ang kanyang lagnat na mawawala ito ng ilang oras. Subalit maya-maya lamang ay muling bumabalik ang kanyang lagnat. Sa ilang oras na pananatili doon ni Melencio, napansin niyang giniginaw na naman si Ben na inaapoy na naman ang lagnat. Dali-dali niyang tinawag si Tatay Romy na sa mga oras na yun ay nagluluto ng lugaw. Sambit na wika pa nga nito ng, Tatay Romy, si Ben po, inaapoy na naman ang lagnat. Baka po meron pa kayong gamot dyan. Kahit ako na po magpapainom sa kanya. Ay naku, wala na kaming gamot, Melencio. Pero baka makakahiram ako sa tindahan ni Aling Bella. Bantayan mo muna si Ben ha? Sige po, Tatay Romy. Ako na pong bahala kay Ben. Nagmamadaling nagtungo si Romy sa tindahan ni Aling Bella. At sa kanyang pagdating nga roon, nakiusap itong makahiram ng gamot upang may mapainom kay Ben. Oh Romy, bakit nagmamadali ka naman? Ano bang nangyari? Kamusta na ba ang kalagayan ni Ben? Pabalik-balik pa rin ang lagnat ni Ben. Aling Bella, sa ngayon ho kasi ay gipit pa ho kami. Maaari ho ba akong makahiram ng gamot? Mga 3 piraso na ho siguro. Para hindi na ho pabalik-balik rito. Pero kapag namunga na ho yung mga talong na itinanim namin, babayaran ko ho kagad kayo, Aling Bella. Walang problema yun sa akin, Romy. Hindi na kayo iba sa aking mag-ama. O sige, heto. Magmadali ka na't bumalik ka na roon. Ipainom mo na yan kay Ben. Para naman gumanda na ang kanyang pakiramdam. Marami yung salamat, Aling Bella. Nagmamadaling bumalik si Romy sa kanilang tahanan. Dala-dala ang gamot na kanyang nahiram. Muli siyang kumuha ng baso at nilagyan ng tubig. Saka pumasok sa kwarto ni Ben. Wika pa niya kay Melencio habang iniaabot ang gamot, pati na rin ang basong may tubig. Melencio, eto na ang gamot oh. Ipainom mo na kay Ben. Sige po, Tatay Romy. Ako na pong bahala. Siya nga pala, Melencio. Wala pang laman ng sikmura ni Ben. Kukuha lang ako ng niluto kong lugaw para mapakain natin. Madaling kumuha si Tatay Romy ng lugaw. Nilagyan niya ito ng asukal at saka hinalo. Sinubuan niya muna si Ben hanggang sa painumin na nga ng gamot ni Melencio. Oy Ben, uminom ka ng gamot ha. Halika ta, alalayan kita. Para naman gumaling ka na kaagad. Kasi mga ngaruling pa tayo. Sayang ang araw. Imbis na kumikita na tayo ngayon, pag nagkataon nakahilata ka pa rin dito. Sambit na wika naman ni Ben habang nangihina pa rin ang kanyang katawan. Ang dami mo namang sinasabi, Melencio. Painumin mo na lang ako ng gamot. Nakakarindi na yung boses mo eh. Aba, magpasalamat ka pa sa akin. Kasi dinadalaw kita rito. Huwag mong hintayin kalawangin na yung lata dun sa ilalim ng silong ninyo. Bago ka gumaling, yun ang gagamitin natin sa pangangaroling, di ba? Kaya magpagaling ka na kaagad. Pasalamat ka nga may mabait kang kaibigan. Oo na, Melencio. Alam ko na yun. Ang pait naman ng gamot na ito, Melencio. Huwag ka nang mag-inarte dyan. Lunukin mo na lang at sabayan mo ng tubig para hindi mo masyadong malasahan.
O paano ba yan, Ben? Uuwi na muna siguro ako. Baka kasi hanapin na rin ako ni tatay at nanay. Dapat bukas magaling ka na. Huwag mo kasing masyadong ibibi ang lagnat mo. Hindi ka niyan lulubayan kapag lalong mas nag-inarte ka. Maya-maya'y umalis na nga si Melencio. Hanggang sa kinahaponan, nang unti-unti nang dumidilim ang paligid. Pinalitan ng damit ni Tatay Romy si Ben. Sa kadahilan ng pinagpawisan na ito at pinunasan na rin ng basang tuwalya ang buong katawan. Subalit nagulat siya sa mga sinabi sa kanya ni Ben patungkol sa nasabing biringan. Pabulong na wika pa nga nito nang, "Tatay, kanina po nang nakatulog ako, nagpakita po uli siya sa akin. At sa ikalawang pagkakataon pong iyon, namukhaan ko na po siya. Napakatangos po ng kanyang ilong at napakaamo ng kanyang mukha. May magara ho siyang kasuotan at mayroon din po siyang katangkaran. Maputi rin po ang kanyang balat, pero wala pong uwang yung kanyang labi. Yung sa may tapat po ng ating ilong, isang straight lang po yun. Hindi po katulad natin na mayroong nakauwang. Pero para din po siyang tao, tay. Wala po siyang pinagkaiba sa atin." Tugong wika pa ng kanyang itay. "Anak, huwag kang sasama sa kanya ha. Kahit ano pang sabihin niya sa'yo, huwag na huwag kang maniniwala. Baka nililinlang ka lang niya." Karugtong na wika pa ni Ben habang isinasalaysay ang mga sinabi sa kanya ng engkanto na nagpakilala sa pangalang Marlon. "Ang sabi niya pa po sa akin, tay, maganda raw ho sa kanilang syudad. Hindi ho tulad dito na maliliit ang tahanan at hirap ang pamumuhay. Mapayapa umano sa kanila, tay, at ibibigay niya raw ho ang lahat ng gusto ko. Kahit ano pa raw ho ang hilingin ko sa kanya. Wala raw ho kasi siyang anak, kaya kung maaari daw ho na doon na ako manirahan sa kanila." Tugon naman ang kanyang itay habang pinagpapawisan sa mga sinabi sa kanya ni Ben. "Yun naman ang hindi maaari, anak. Akala ko ba may pangontra ka na? Pero bakit nakakalapit pa rin siya sa'yo?" "Hindi ko po alam, itay. Pinagtatawanan niya nga lang ho yung pangontrang nakalagay sa akin. Hindi daw ho yung tumatalab sa kanya dahil mas malakas daw ho siya kay Mang Andres." "Huwag mo na lamang siyang intindihin, anak. Muli akong lalapit kay Mang Andres para tuluyan ka ng gumaling, ha?" "Sige po, itay. Gusto ko na rin po kasing makalabas uli para makapaglaro na kami ni Melencio at mga ngaroling pa po kami." "Gagaling ka na, huwag kang mag-alala, ha. Iiwanan kitang saglit. Pakikiusapan ko ulit si Mang Andres para matingnan ka." "Sige po, itay. Dito lang po ako." Muling binaybay ni Tatay Romy ang daan patungo sa tahanan ni Mang Andres. At sa kanilang pagbabalik nga sa tahanan, laking gulat ni Tatay Romy nang wala na si Ben sa kanyang silid. "Anak? Ben? Saglit lang ho, Mang Andres. Baka ho nandyan lang si Ben o kaya ay nasa likuran ng tahanan namin." Patuloy na nagsisigaw mano si Tatay Romy habang hinahanap ang kanyang anak. Subalit walang sumasagot na Ben hanggang sa lumapit na sa kanilang tahanan si Melencio. "Tatay Romy, bakit niyo po ba hinahanap si Ben?" "Nawawala siya, Melencio. Iniwan ko lang siya ron kanina sa bahay para sunduin si Mang Andres. Pero sa pagbabalik ko wala na siya ron. Baka kinuha na siya ng mga engkanto at dinala sa biringan." Maya-maya pa'y sumunod ang matandang albularyo at nagwika sa kanila nang, "Tama ang naisip mo. May nakita akong isang bakas ng engkantong nandoon sa kwarto ni Ben. Malamang ay nadala siya sa matatamis na salita nito. Kaya sumama na itong si Ben. Nahuli tayo ng pagdating, Romy. Sana lamang ay huwag siyang kumain ng pagkain ipapakain sa kanya. Lalong-lalo na ang itim na pagkain. Dahil maaaring hindi na siya makabalik. Naiwan sa kanyang silid ang pangontrang inilagay ko sa kanyang katawan. Malamang ay ipinaalis sa kanya ng engkanto. Dahil hindi siya makakapasok sa kanilang syudad kung sakaling suot-suot niya pa iyon." "Anong maaari nating gawin para makabalik na ang anak ko?" "Magtutungo tayo sa isang malaking puno ng mangga. Doon sa may pagsanghan, pakikiusapan natin ang engkanto dahil nandoon ang isa sa kanilang portal. Baka naman maaari niyang ibalik sa atin si Ben." "Sige ho, kung ano hong makakabuti para sa kanya, gawin po kaagad natin."
Kahit na nga madilim na sa mga oras na yun, nagtungo pa rin ang albularyo pati na rin si Romy. Samantalang si Melencio hindi na pinasama ng kanyang mga magulang. At nang makarating na nga sila roon, nagsindi ng kandila ang matanda at inilagay sa ibaba ng malaking puno ng mangga. Patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa engkanto, subalit wala umanong tumutugon sa kanya. Nagpatuloy ang matanda sa kanyang pagdarasal hanggang sa may makausap itong diwata na nagbabantay sa portal na iyon. Sambit na wika pa umano sa albularyo habang kinakausap niya ito. Pabayaan niyo na siya. Nakapasok na sa aming kaharian. Bibihira ang nagkakaroon ng pagkakataon na makapasok sa aming syudad. Dahil na rin sa pili lamang ang binibigyan ng pagkakataon. Ayaw niyo ba nun? Magkakaroon siya ng magandang pamumuhay na araw-araw may kasiyahan at walang kagutuman. Hindi maaari ang gusto ninyo. Magkaiba tayo ng mundo. Mga tao kami at kayo ay elemento. Hindi ba mahirap intindihin iyon? Tama ka sa sinabi mo, Manong Albularyo. Pero pabayaan natin ang bata. Kung pipiliin niya pa ba ang mundo ninyo o ang mundo namin na walang humpahang kasiyahan. Sa mga oras na yun ay walang nagawa si Mang Andres. Kahit na nga ba isa siyang albularyo, hindi umano sapat ang kanyang kakayanan upang kalabanin ng mga yun. Kaya naman kinausap niya na lamang si Romy patungkol kay Ben. Pasensya ka na, Romy. Hindi ako katulad ng ibang malalakas na albularyo. Kaya ang payo ko na lamang sa iyo, sana'y hindi kainin ni Ben ang itim na pagkain inaalok sa kanya upang muli siyang makabalik rito. Maghintay na lamang tayo at sana naman maalala ni Ben ang mga payo natin sa kanya. Makalipas ang ilang araw hanggang sa sumapit na ang araw ng Kapaskuhan, wala pa rin si Ben. Habang matyagang naghihintay naman ang kanyang itay kung kailan nga ba siya babalik. Pabulong na wika pa umano ni Romy habang mag-isa lamang sa kanilang tahanan sa araw din mismo ng Kapaskuhan. Iniwan na ako, anak ng nanay mo. Pati ba naman ikaw? Tuluyan mo na rin akong iiwan. Subalit pagdating ng alas 10 ng gabi, may kumatok sa kanilang pintuan. Dali-dali yung binuksan ni Tatay Romy. Subalit ang kanyang inaasahan na si Ben ang kumakatok, yun pala'y si Melencio. May daladala itong pagkain at ibinigay kay Tatay Romy. Sambit na wika pa nga sa kanya ng bata habang iniaabot ang pagkain. Tatay Romy, pansit at puto po para sa inyo. Wala pa rin ho ba si Ben? Pasko na po ngayon. Sana naman po nandiyan na siya sa loob ng bahay ninyo. Maraming salamat sa pagkain, Melencio. Pero wala pa rin dito si Ben. Paano kaya kung puntahan natin siya sa may puno ng mangga? Magbaka sakali lang tayo, Melencio. Sige po, Tatay Romy. Sasamahan ko po kayo. Kahit na po pagalitan ako ni tatay. Madali silang nagtungo roon. Dala-dala ang isang gasera. Subalit habang papalapit pa lamang sila sa puno ng mangga, nakakaramdam na sila ng kilabot sa kanilang mga braso na para bang may mga nagmamasid sa kanila roon na hindi naman nila makita. Tatay Romy, kinikilabutan po ako. Nandiyan na po kaya si Ben? Titingnan natin, Melencio. At nang dahan-dahan na nga silang papalapit sa puno ng mangga habang naliliwanagan ito ng gasera. May nasipat itong si Melencio. Kulay puti iyon na nakabaluktot sa ibaba ng puno ng mangga. Dahan-dahan silang lumapit at nang lubusan na nga itong maliwanagan ng gasera, natandaan ni Tatay Romy nang mawala nga pala itong si Ben. Nakasuot ito ng puting damit. Kumpirmado, si Ben nga ang nakabaluktot sa ilalim ng puno ng mangga. Subalit wala itong malay sa mga oras na yun, kaya naman binuhat na lamang iyon ni Tatay Romy. At sa kanilang pagbalik nga sa tahanan, maya-maya ay nagising na si Ben at madaling niyakap ang kanyang Tatay Romy. Salaysay na wika pa nito sa kanila habang nandudoon pa rin si Melencio at pinakikinggan ng mga sinasabi ni Ben. Tay, Melencio, hindi man ho kayo maniniwala sa akin pero napakaganda ho ng kanilang lugar. Malayong malayo ho sa atin habang may mga magagarang sasakyan at naglalaki ang mga tahanan. Napakaliwanag ho sa kanila, tay, at napakatahimik. Kahit na nga ba maraming naninirahan doon at ang tahanan po tay ni Marlon, sobrang laki po. Pinapakain niya po ako, tay. Napakarami pong pagkain sa kanila.
Naalala ko po ang sinabi ninyo sa akin na huwag kong kakainin ng itim na pagkain. Kaya ang pinili ko po sa inalok niya ay yung kulay puti. Nalungkot po siya sa akin noon, Tay. At matapos po noon, inihatid niya na po ako at hindi ko na nalaman ang mga kasunod na nangyari. Sambit na wika pa ni Melencio matapos makapagsalita ni Ben. Hindi mo ba alam, Ben, na ilang araw ka nang nawawala? Araw na ngayon ng Kapaskuhan. Di ba ang usapan natin ay mamamasko tayo? Kinalawang na lamang yung lata sa ilalim ng tahanan ninyo. Subalit ngayon ka lang bumalik. Pasensya ka na, Melencio. Ang akala ko'y ilang oras pa lamang ako doon. Yun pala, ilang araw na akong nawawala. Oo, Ben. Araw na nga ngayon ng Kapaskuhan. Pero ang mahalaga, nakabalik ka na. Ayos lang na kahit hindi tayo mamasko. Basta magkasama na kayo ni Tatay Romy. Ayos na ako doon. Muli pang wika ni Ben sa kanyang itay habang mahigpit siyang napayakap. Itay, hindi ko kayo ipagpapalit. Kahit gaano pa kaganda ang buhay ni Mang Marlon, kayo pa rin ho ang tatay ko. At kahit gaano pa karaming ginto ang ipakita niya sa akin, hindi ko tatanggapin ang magandang buhay na ibinibigay niya sa tunay na pagmamahal na ibinibigay niyo sa akin. Salamat ho, Itay, dahil kayo ho ang naging tatay ko. Tugong wika naman ang kanyang itay habang masaya sa mga oras na yun na muling nakasama ang kanyang anak. Salamat din, anak, at muli kang nakabalik sa araw ng Pasko. Okay mga kahiwaga, hindi umabot ng 1 oras ang kwentong ito. Pero may kapupulutan naman tayo ng aral. Para sa akin, tama yung sinabi ni Ben na kahit na gaano karangya pa yung pinapakita sa kanya ni Marlon na isa na mga engkanto, mas mahalaga pa rin yung pagmamahal sa kanya ng tatay niya kesa dun sa mga ginto na ipinapakita sa kanya ng engkanto. Kasi pwedeng sinisilaw lang siya ng mga yon para kainin niya yung itim na pagkain. Tapos ang katotohanan pala, hindi pala karangyaan ang nandoon, kundi puros kahirapan. Iba pa rin ang pag-aalaga ng mga magulang natin kesa sa isang engkantong si Marlon na nanggaling pa mismo ng biringan. Yun lang mga kaiwaga. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.